Guys, nandito kami ngayon sa farm kasi magpupuja kami. Puja means prayer kasi magtatanim kami ngayon ng papaya, di ba? So, ayan, may dala-dala kami. Isa lang naman kasi si father-in-law You also did puja of this banana. Oo, right? banana. Last time ito, nagpuja ako dito sa mga banana plants na ito, guys. Ngayon naman, dahil magtatanim sina father-in-law ng bagong papaya, so magpupuja din ako. So, dala-dala na namin yung mga kakailanganin. And ipapakita ko sa inyo kung paano ang puja na ginagawa dito sa India. Actually, it's very early in the morning. And may trabaho si Milan ng alas 8, alas 9. So, 7:30, nag-ready na kami. And around 8 o'clock na. So, kailangan namin tapusin agad yung puja as soon as possible. Kasi papasok pa si Milan sa trabaho niya sa hospital. So, ayan. Papakita ko sa inyo yung process ng puja. Sa mga hindi pa nakakakita kung paano yung puja dito sa India, guys. Pagdating sa pagpa-plant ng bagong banana or papaya. So, ayun. So, ito yung pinakita ko sa inyo kahapon, guys. Ayan. So, yan yung pagtataniman natin. And merong ground dito. So, kailangan nating mag-step. Where we will plant? Yes. In the middle? Yes, from here. Okay. So, ito yung mga papaya natin, guys. First, what will I do? You call God, Ha? then you burn this thing, What? agarbatti. Okay. Huh? Then you do this. In this banana. Ay, in this papaya. Yes. Then you burn the tail Oo. with this thing, Okay. and Ha? then you break coconut. Oo. You gotta break the coconut, Oo. and then before water splash out, Mm-mm. you need to pour water on papaya plant. Okay, okay. Huh? Mm-mm. And then you drink it. Nah. It's not part of the ritual. It Puja. is. Haro. It's clean water. What do you mean? And then you plant papaya one by Okay, one. okay. Chalo. Okay. So, Milan is teaching me how to do the puja. Chalo. Okay, chalo. Remove your shoes now. Yeah. Chala. Sit. Le. Put here. Filipino. Bas, now put it here. I should cut this one first, right? No, first put it here. Yes. Very good. Then? Now burn coconut there. The tail. Look, it's ruined. That means it will not do good. See? That's not the thing. No, it's thing. The nariyal is ruined. That means it will not do good. The papaya will not do good. Yes. Look, it's bad coconut. What we will do now? Nothing. That your harvest will be good. Lord, may this harvest be good. In Tagalog. Wait. Say that in Tagalog. Lord, may this harvest be good. Maganda sana ang harvest namin ng papaya, guys. Lord. Amen. Chalo. Now pour it. Look, Pour it. what you will do is clean here first. Hurting me, huh? Clean here. Remove this thing from the. It's dangerous here. Then put it somewhere else. Bas, thank you. Bukaro me. Remove.
Very good. Very good farmer. That is our first plant of papaya. Mm, So, gawin natin yung iba. First. Guys, nakapagtanim na tayo ng 5. Hindi ko na uubusin yan kasi meron na rin kaming mga workers. And ayan, tignan nyo yung kamay ko guys. Oh. So, 1, 2, 3, 4, pang-5 yun. Tapos yun yung umuusok pa na agarbati. Nakikita nyo ba? So, ayan. Bale, yung buong linya na yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, tinanim ko lang yan. Hindi lang puja. And sana magkaroon ng magandang harvest, guys. Aalis na kami. Uwi na kami kasi may work pa si Milan. So, pauwi na kami, guys. So, isa ito sa mga worker namin, guys. And inaayos niya yung daanan namin kasi may mga bato-bato. So, inaayos niya para kapag mango season na, maayos na yung daan. And paalis na kami ni Milan. Guys, nakauwi na kami. And si Doc Milan, naka-ready na siya para pumunta ng hospital. Na yan, nagre-ready na siya. Naglo-lotion na yan. Tapos, papakita ko sa inyo yung kakainin namin ngayon. Actually, nakapaggawa na ako ng lot. Wait, pakita ko namin ng milk. Tapos, bandang dito, nagawa ko na yung lot kanina. Pagkarating ko, after ko maghugas ng mukha and all. Tapos naman dito, gagawa kami ng palak ni Baji. So, ayan, merong potato. Tapos dito, peanuts. Tapos, ika-crush yan. And yun naman yung palak. Palak na tinatawag nila. So, para gawin yun, kumuha ka ng peanuts, tsaka ng cumin seeds. Tapos, ay diinan mo lang na ganyan. Ako karon. So gagawa si mother-in-law ng atano din pala. So, panibagong ingredient ang gagamitan at gagawin ni mother-in-law dito. So, papakita ko ngayon.
maging ako first time ko yung makikita. So, ayan, oil. Tol. Tol. So, ito tol. Yun yung nilalagay sa bread, guys. Ano bang tawag dyan? Nakalimutan ko yung tawag dyan. Ano kasi yung tawag dito sa ganito? Yung nilalagay sa mga bread sa taas kapag bumibili tayo ng burger. So, ilalagay na niya yung peanuts, guys. So, lutuin mo muna yung peanuts, guys. Halu-haluin mo muna siya kasama yung mantika. Tapos, kinuha ni mother-in-law to. Muna siya muna. Batata. Ba, Tol. Ju? Besan. Besan lot. So, tapos nilagay niya yung talo, guys. Tapos, naglagay siya ng patatas. Patatas. Tapos, ay maglagay tayo ng besan. Besan flour. Naglagay siya ng chili powder, cumin powder, tsaka turmeric powder, guys. Tingnan natin itong palak, guys. Tatakpan lang natin siya, guys. So, cover lang natin siyang ganyan. Tapos, ihinaan lang natin yung kalan. So, and ganito yung magiging itsura ng ano natin, palak natin. So, ito na yung end product ng ulam natin ngayon, guys. So, ililipat na natin siya dito sa maliit na lalagyan. Habang ako dito, guys, naglalagay ako ng mga cups sa loob ng mga ano na yan, lalagyanan na yan. So, malapit na ako matapos and saktong-sakto natapos na yung ulam natin. So, after this, gagawa na ako ng rotli. Dito yung rotli na gagawin ko. Pero syempre, tatapusin ko lang yung paglalagay para konti-konti, natatapos ng trabaho, di ba? Gagawa na tayo ng atano ngayon. So, una is yung tinatawag nilang sambar. Papakita ko sa inyo yung packet mamaya. Ayan.
So, ang sabi ni mother-in-law guys, kapag yung til na ito, yung oil na ito is lumamig-lamig na, dun natin siya ilalagay dito sa atano na ginagawa natin ngayon. Kaya papakita ko yung process ng paglalagay niya ng oil. Gas. So, ayan. Tapos, tatakpan lang niya yan. Guys, so pagkatapos nga nilagay ni mother-in-law yung oil, magiging ganito yung itsura niya. Tapos, pwede na siyang kainin tuwing kumakain ka ng rotli. Kahit yun lang ang ulam mo, sapat na siya. So, marami din kaming ganyan sa loob. Ayan o, iba-iba. Iba-iba yung flavor nila. May matamis, may maalat-alat, may maasim-asim. So, yung mga Indiano talaga, mahilig sila sa paggawa ng mga pickle. So, isa ito sa mga pickle na ginawa ni mother-in-law. Salted. So, nasa kwarto ako ngayon guys and currently nag-e-edit ako ng video. So, papakita ko yung setup sa inyo. Nung nag-e-edit ako guys, ganito yung kinakain ko. So, kumakain ako nito. Almond. Ano ba to? Pistachio. Tapos hindi ko alam kung anong tawag dito. Tapos ito yung mas gustong gusto. Nagbe-brainstorm ako ngayon kung ano yung magiging content ko for March. So, nandito yung listahan ng mga kinikita ko. Guys, tignan nyo, ito yung sinasabi ko na medyo dugyot siyang tignan kapag patapos na, kapag nawawala na siya. Ayan o, nakikita nyo, napakaganda niyan nung unang beses, di ba? Pero after siguro 2 araw pagkatapos ng engagement ceremony ni Jano, naging ganyan na siya ulit. Naging ganyan na siya. Wait, papakita ko sa inyo yung isa. Ayan o. Diba, pangit na siyang tignan. So, tuwing gumagawa talaga ako ng content, guys, minimake sure ko na may laman yung content ko. Yung YouTube videos ko naman, araw-araw, well, daily vlogs lang naman kasi yun. Pero yung sa Facebook post ko, sa mga hindi nakakaalam, nagpa-post po ako ng mga videos sa Facebook. And nagvo-voice over po ako doon. Kaya kung gusto nyo i-check yung page namin, i-check nyo po. And actually, kakatapos ko lang din maglansya. In 30 minutes yata ako na mamlansya ng mga damit ni Milancy. Sunod-sunod yung trabaho niya, guys. So, meron siyang 3 emergency duty ngayong week. Kaya talagang niready ko na lahat ng mga damit niya para hindi na ako gahol sa oras. So, ayun. Tapos na rin ako magluto kasama si mother-in-law sa baba. So, si mother-in-law nanonood na siya ng TV and ako, nag-work na ako and nag-e-edit na ako. Tignan natin kung ano mangyayari for the rest of the day. Pero for now, magtatrabaho muna ako guys, ha? Chalo, bye-bye!